Ang dakilang Panginoong Demonyo ay ipinanganak muli bilang isang typical nobody. Part 1. Si Varvatos ay naging pinakamalakas na Demon Lord sa mundo ngunit walang gustong makipagkaibigan sa kanya, siya ay sobrang nalungkot. Nagpasya siya na muling mag-reincarnate sa ibang buhay. Habang ipinagdiriwang ang kanyang ika-10 na kaarawan, ang isang batang may itim na buhok na pinangalanang Ard, ang sinasabing reincarnation ni Varvatos. Gayunpaman ang kanyang magulang na si Jack at Carla ay walang kaalam-alam na nanatili kay Varvatos ang kanyang memorya sa kanyang bagong anyo. Si Ard din ay may talento din sa pakikipaglaban at sa mahika. Habang pinag-aaralan ni Ard ang bagong mundo ay napansin niya na ang antas ng edukasyon at ang kaalaman ng mahika ay bumaba ng kaunti noong huli siyang nabubuhay. Gayunpaman habang siya ay sumusubok na lumapit sa mga batang ng kanyang sariling edad, ay mas nagiging maliwanag na hindi niya alam kung paano ang casual na pakikipag-usap sa ibang tao. Nagreresulta ito sa lahat ng mga bata ay tumatakbo palayo sa kanya. Ang mayor ng nayon na kanilang tinitirhan at ang matatalik na kaibigan ng kanyang magulang na si Wise, ay binigyan siyang payo kung paano makipagkaibigan sa ibang bata. Ngunit, kahit ito ay hindi nakatulong. Ang pagpunta sa kagubatan para palabasan ang kanyang galit sa ilang mga halimaw, nakita ni Ard ang isang batang babae na halos kaparehong edad niya. Nang makita niya ito ng malapitan ay napansin niya na kamukha ito ni Lydia, isang taong mahalaga sa kanya. Ngunit namatay habang siya ay nabubuhay pa bilang si Varvatos. Nang Sayay papalapit sa batang babae, ipinapahayag niya na nais niyang makipagkaibigan sa kanya. Ngunit ang batang babae ay sumigaw dahil wala siyang alam tungkol sa kanya, bago tumakbo papalayo na umiiyak. Pag-uwi ni Ard sa kanilang bahay ay nakita niya si Wise doon kasama ang parehong batang babae. Dito niya nalaman na anak pala ni Wise ang batang babae at ang pangalan niya ay Irina. Mula sa araw na iyon ay sinusubukan ang kanyang makakaya upang maging kaibigan si Irina gamit ang katotohanan na ang kanilang mga magulang ay kaibigan bilang isang dahilan upang sila ay magkita. Ngunit si Irina ay matigas ang ulo na tumanggi na maging kanyang kaibigan. Isang araw habang sinusuri ni Ard ang kanyang mga diskarte sa kung paano maging kaibigan si Irina, ang nayon ay inaatake ng mga goblins. Si Wise ay tumatakbo sa mga magulang ni Ard na nagsasabi sa kanila na si Irina ay nawawala at maaaring nasa panganib. Naalala ni Ard na hinabol niya si Irina patungo sa bundok noong humiling na maging kaibigan siya. Sinisi ni Ard ang kanyang sarili sa paglalagay sa kanya sa panganib. Nangangako siya na makikita si Irina ng ligtas. Dito niya ipinakita na marunong siyang lumipad. Habang papunta siya sa mga bundok, nakita niya si Irina na napapaligiran ng mga goblins. Alam niyang hindi ito matatalo ni Irina at handa siyang isuko ang kanyang buhay sa kanila. Ngunit dumating sa tamang oras si Ard upang maprotektahan si Irina mula sa kanilang pag-atake. Tinalo ni Ard ang mga goblins na walang kahirap-hirap salamat sa kanyang malakas na kapangyarihan, na nagligtas kay Irina. At dahil dito sinabi ni Irina sa kanya na wala siyang mga kaibigan dahil lahat sila ay iniwan at rinider siya. Alam ni Ard kung gaano kasakit ang mag-isa, kaya siya ay nangako kay Irina na hindi niya siya kailanman tatriderin, at nangako na manatiling habang buhay silang magkaibigan. Ilang taon na lumipas at ang dalawa ay naging magkalapit, hiniling ni Irina kay Ard na magpalista sa Academy of Magic kasama niya. Sinabi ng headmaster ng akademya na pinapayagan sina Irina at Ard na hindi na nila kailangan ang praktikal na bahagi ng pagsusulit, ngunit hiniling ng headmaster na gawin nila ang nakasulat pagsusulit. Naipasa ito ni Irina ng madali, ngunit nakakuha si Ard ng 0 pero kahit papaano ay nakapasa parent siya. Dumating ang headmaster at ipinapaliwanag sa ibang estudyante na ang mga sagot ni Ard sa pagsusulit ay masyadong advanced, kaya ito ay lumampas sa karaniwang tinuturo, kaya hindi siya nabigyan ng patas na grado. Ang pagdedeklara sa harap ng ibang mga mag-aaral na dapat silang magpasalamat dahil nabigyan sila ng pagkakataon na mag-aral kasama ang isang henyo tulad ni Ard, na ipinahayag na anak ng dalawang magagaling na bayani, na ang mga magulang ni Ard ay hindi talaga isiniwalat sa kanya. Sa loob ng silid-aralan sina Ard at Irina ay naging napakapopular salamat sa talumpati ng headmaster ngunit ang ilan sa mga mag-aaral mula sa Noble Origins ay hindi mabait sa mga komentarista na nakamit ang ganong atensyon mula sa headmaster. Nang makita ni Irina pang-aapi sa isa sa mga babaeng kaklase, ay nagpasya siya na kumilos. Ang Noble ay nagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Elrado at sinabi na ang batang babae na kanyang inaapi ay ang kanyang walang silbing tagapaglingkod.
Pinahiya din ni Ard ang Noble dahil sa kanyang pag-arte sa ganoong paraan patungo sa kanyang tagapaglingkod. Habang nag-iinitan ang dalawa, dumating ang isang babae na may mahaba at itim na buhok, tenga ng hayop, at buntot. Inawat ang dalawa at nagpakilala na siya ang kanilang guro na si Olivia. Gayunpaman sa halip na wakasan ang kanilang hindi pagkakasundo ay nagpasya siyang pangasiwaan ang laban sa pagitan ni Ard at Elrado. Pinapayagan silang ipakita kung sino ang nasa tama sa pamamagitan ng kanilang magic power. Nakilala ni Ard ang babae bilang isa sa 4 na general na nagsilbi sa ilalim niya, noong siya ay si Varvados. Matapos mangako na alamin ang higit patungkol sa kanya ay nagpasya siyang bigyan si Ard ng kapayapaan. Ang kanilang susunod na aralin, ang mga mag-aaral ay hinilingang bumuo ng mga grupo ng 3, si Ard at Irene ay dinumog ng mga kamag-aral na nais na maging parte ng kanilang grupo. Ngunit nagpasya silang tanungin ang babaeng may pink na buhok sumali sa kanila sapagkat walang gustong isali siya sa grupo. Natutuwa siya na nais nila siyang makasama, ipakilala niya ang kanyang sarili na si Ginny, isang succubus. Para sa kanilang gawain kailangan nilang pumunta sa isang kuweba, talunin ang Black Wolf at kunin ang balat nito. Habang ginagawa nila ang kanilang gawain, dito nila nalaman ang insecurities ni Ginny. Ang pang-aabuso ni Elrado ay umabot sa puntong hindi na siya naniniwala sa kanyang sariling mga kakayahan. Upang maibalik siya sa kanyang mga paa ay nagpasya si Ard na turuan siya at si Irina sa ilan sa kanyang sariling mahika na tinatawag na script magic. Tulad ng inaasahan ni Ard, mabilis natutunan ni Ginny ito. Habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, nahulog sila sa isang bitag na diretso sa pugad ng boss ng mga halimaw, na isang napakalaking minotaur. Ginamit ni Ard ang oportunidad na ito bilang isang perpektong pagkakataon upang turuan si Ginny at Irina. Pinahina ni Ard ang halimaw at sinabi kay Ginny na tapusin ito ng kanya lamang. Dahil sa trauma ni Ginny ay nahirapan silang mapilit si Ginny na tapusin ito, ngunit salamat sa paghihikayat ni Ard nagawa niya ito gamit ang bagong natutunan na mahika. Tagumpay na natalo ni Ginny ang Minotaur na kung saan kailangan niya upang makabalik sa kanyang mga paa at para mas lalong pahalagahan ang kanyang sarili. Nang makalabas sa dungeon si Ginny ay muling inapi siya ni Elrado, ngunit sa pagkakataong ito ay tumayo siya para sa kanyang sarili at hindi niya pinapayagang manginsulto sa kanyang mga bagong kaibigan kasama si Irina. Napaalis nila si Elrado dahil sa kahihiyan habang si Olivia ay naintriga dahil sa pagturo ni Ard sa 2 batang babae ng script magic. Hiniling ng headmaster na lumahok si Ard sa kaganapan sa labanan ng mag-aaral na dadaluhin mismo ng Reyna. Inaasahan na makakuha ng mas maraming pondo para sa akademya. Nais ng headmaster na gumawa ng isang mahusay na pagpapakita ng kanyang kasanayan. Si Ard ay nagdadalawang isip ngunit si Olivia ay nagawang mahikayat si Ard na kahit papaano ay bigyan niya ito ng tsansa. Habang nag-iisip si Ard ay lumapit si Ginny. At inaya si Ard ng isang date. Narinig ito ni Irina at iginiit na sumama rin siya. Pumayag naman si Ginny na sumama si Irina, sabay pagsasabi kung gaano niya kagusto na lumikha ng isang harem. Gayunpaman hindi nais ni Irina na mangyari ito. Ang 3 sa kanila ay nanood ng isang dula. Kasama sa dula ang paglalarawan kay Varvados at Lydia sa panahon ng isa sa kanilang pinakatanyag na mga kampanya. Dahil sa maling pag-interprete kay Lydia ay sapat ito para makalimutan ni Ard na may 2 cute na babae na nakahawak sa bawat braso niya. Pagkatapos ng dula ay naglalakad sila patungo sa isang restaurant, noong narinig nila ang ilang mga misteryosong tao na nagpaplano na gumawa ng isang bitag para sa Reyna. Ang pagpapasyang mag-imbestiga ay sinunod nila ang mga misteryosong individual sa sewers. Noong kinonfrontan nila, nalaman nila na ito ay isang sinasadyang bitag para sa kanilang 3, hindi na bahala si Ard nito. Gamit ang kanyang mahika ay madali niyang napatumba ang kalaban maliban sa leader na pagpasyahan ni Ard na tanungin siya ngunit biglang nagbagong anyo ang pinuno sa isang demonyo, binutis ang kisame at lumilipad sa itaas ng lupa. Sinundan ito ni Ard gamit ang kanyang abilidad na makalipad na sumurpresa sa 2 babae. Kumuha ng hostage ang halimaw at nagdulot ito ng panik. Pero salamat kay Ard na pinakilala ang kanyang sarili bilang anak ng 2 magigiting na bayani, ay kumalma ang mga tao. Sa pamamagitan ng paggamit ng ilusyong mahika ay napatakas ni Ard ang hostage, nagdulot ito ng mas kagustuhan ng demonyo na makatakas, pero di ito hinayaan ni Ard sa paggamit ng isang napakalakas na mahika para tuluyang mapatay ang demonyo. Dahil sa matinding pagkapanalo ni Ard, siya,
si Irina, at si Jeannie ay nabigyan ng tsansa para makipagkita sa Reyna. Iyon pala, si Irina at ang Reyna ay magtalik na magkaibigan mula noon bata pa sila, at parang kilalang kilala nila ang isa't isa. Napagpasyahan ng Reyna na gusto niyang maging asawa si Ard dahil nagustuhan niya ang katangian ni Ard. Pero sabi naman ni Irina ay pagmamay-ari niya na si Ard, habang si Jeannie naman ay masaya dahil nadagdag ang Reyna sa kanilang harem. Dahil sa pahayag ng Reyna, nagdulot ito ng komosyon. Napagpasyahan niya na ibahin na lang ang ibibigay niyang pabuya kay Ard. Sa halip ay binigyan niya si Ard ng titulo bilang isang Pentagon Mage na para dapat sa mga noble lamang, at ang pagdagdag ng pondo sa akademya, hiling ni Ard. Para din maiwasan niya ang pagsali sa pakikipagtugmaan. Dahil sa mga nangyari, si Ard ay mas naging popular sa mga babae sa paaralan. Ito ay kinagalit ni Irina dahil ang gusto niya ay sa kanya lang si Ard. Habang iniisip ni Ard kung bakit galit sa kanya si Irina, ay pumasok si Jeannie sa kanyang kwarto na suot lamang ay mga nakakaakit na damit sabay sabing ayos lang sa kanya na gumawa sila ng harem ngunit gusto niya na ang kanyang first time ay mangyari kasama si Ard. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinaralisa niya si Ard. Dahil di siya makagalaw ay hindi niya mapigil ang si Jeannie sa kanyang plano. Sa oras din na ito ay biglang pumasok si Irina sa suot lang din ay nakakaakit na damit. Gulat na nakita si Jeannie at Ard na magkasama na ganon, pinagbintangan niyang maniakis si Ard. Noong napunta kay Irina ang atensyon ni Jeannie ay nasira ang sumpa niya kay Ard. Tinutukso ni Jeannie si Irina dahil sa plano rin niyang akitin si Ard. Nagtunggalian ang dalawa kung sino ang may karapatan na angkinin si Ard. Pinagalitan ni Ard ang dalawa, at sa oras na yon ay bigla ring pumasok ang isa sa mga guro nila na si Jessica, dahil narinig niya ang komosyon sa loob ng kwarto, at nagbigay din ng solusyon para maiayos ang kanilang pagtatalo. At kung sakali na maghaharap sila sa battle event, dito malalaman kung sino ba talaga ang karapat-dapat kay Ard, at sinabi niya din na gagawing guro si Ard dahil sa husay niya, masyado raw magaling si Ard bilang isang study auntie. At kung maipakita nila, ang mga mahikang itinuro ni Ard sa kanila ay mas makakatulong ito magbigay kredibilidad kay Ard bilang isang guro. Sina Jeannie at Irina ay napagpasyahan na sa laban na lang ipaubaya ang lahat. Nang dumating ang araw ng laban, isa sa mga hurado ay sina Weiss, Jack, at Carla. Dahil sa paggamit ng script magic na tinuro ni Ard, ay nagawa ng dalawa na umabot sa finale. Noong oras na ng kanilang laban, nagpakita ang mga demonyong nagtatago kasama ang mga manonood at nagsimulang magwala, at sa oras din na iyon ay makikita rin na may pagsabog sa ibang parte ng syudad. Nagdali-daling inalalayan ni Jessica ang lahat para makalabas ng ligtas. Kasama niya pumatay sa mga demonyo sina Weiss, Jeannie, at Irina. Dahil sa tulong ni Weiss naggawang talunin ni Jeannie at Irina ang halimaw na ginawa ng demonyo, ngunit biglang trinidor sila ni Jessica. Inatake niya si Weiss habang nakatalikod. Sinabi niya rin na hindi talaga siya si Jessica kundi siya ay si Ellsworth, isang hari ng mga dragon, at ang kanyang plano ay hulihin si Irina. Sinubukan siyang pigilan ni Jeannie ngunit wala siyang kalaban labang sa lakas ni Ellsworth. Noong papatayin na sana ni Ellsworth si Jeannie, ay pinigilan siya ni Irina, at sabing papatayin niya ang sarili kung hindi siya titigil sa pag-atake ng kanyang mga kaibigan. Napagpasyahan ni Ellsworth na kunin si Irina at lumipad papalayo. Salamat sa pananatili hanggang dulo, at kung nag-enjoy ka sa panonood, maaari mong i-like ang video. Napakahalaga nito sa amin. Muli, magandang araw at kita-kits sa susunod na video. Kamusta mga master? Ito na ang part 2 ng ating anime recap. Na pinamagatang, ang dakilang Panginoong Demonyo ay ipinanganak muli bilang isang typical nobody. Ang nakaraan, ang dakilang demonyo ay napagod sa kanyang buhay kaya nagkatawang tao muli, sa isang batang lalaki na nagngangalang Art. Plano niya sanang mabuhay ng normal. Subalit sa panahon na ito, ang lahat ng tao ay sobrang hihina, kaya mas lalong pa siyang malakas kumpara noon. Dahil sa taglay niyang lakas, siya ay naging sikat sa kanilang akademya. Habang nagaganap ang kanilang kompetisyon, ang guro na si Jessica ay bigla silang trinidor at nagpakilalang isang hari ng dragon na ang pangalan ay Ellsworth. Inatake niya ang lahat, at dinukot si Irina. Ginagamot ni Ard si Weiss at sinabi kung ano ang nangyari kay Irene, noong muli siyang nagkamalay. Nang malaman ni Ard ang nangyari, pinapangako niya na ibabalik niya si Irina ng ligtas. Siya ay pinayagan ni Weiss na kumuha kung ano ang kanyang kailangan para sa kanyang misyon.
Nang makagising si Irina, dito niya napansin na siya ay nakagapos sa harap ng isang halimaw. Ipinaliwanag ni Ellsworth na kakainin siya ng demonyo upang buhayin ang demonyong Panginoon na napatay ni Varvados noon. Ang plano niya ay wasakin ang mundo dahil ito ay madaming kahinaan tulad ng pagmamahal at pagkakaibigan. Kumbinsido si Irina na ililigtas siya ni Ard pero sinabi ni Ellsworth na kapag nalaman ni Ard ang tunay na anyo ni Irina, ay baka kilalanin niya lang si Irina bilang isang halimaw. Dumating si Ard sa tamang oras lang para mailigtas si Irina bago siya malamon ng halimaw. Sa oras na ito ay hindi nagdalawang isip si Ard na gamitin ang kanyang tunay na lakas, sa isang kislap ng mata, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan sa mga demonyo at halimaw. Napatay niya lahat ng kalaban maliban kay Ellsworth na napilitang umatras muna. Pagkatapos niyang mapalaya si Irina sa pagkakagapos ay ibinil niya ang kanyang atensyon kay Ellsworth. Dito din sinabi ni Ellsworth ang tunay na anyo ni Irina. Siya ay isang tunay na royal, at dumadaloy sa dugo niya ang dugo ng demonyong Panginoon, at ang tunay na namumuno sa nayon na si Weiss ay kinokontrol ni Rosa dahil sa dugo ng demonyong dumadaloy sa kanyang katawan. Gayunpaman hindi ito dahilan upang mabahala si Ard. Sa halip, sinabi niya na si Irina ay mabait kahit ano paman ang kanyang anyo. Ikinigalit ito ni Ellsworth at determinadong patayin si Ard sa paraang napakasakit. Dahil sa lakas ni Ard, naitulak paatras ni Ard si Ellsworth gamit ang daladala niyang armas, ngunit pagkatapos magbagong anyo ni Ellsworth ay naisip niyang dapat itong seryosohin. Tinanggal ni Ard ang mga mahikang nagtatago ng kanyang tunay na lakas at inilabas si Lydia bilang anyo ng espada. Ang koordinasyon ni Lydia at ni Ard ay sapat upang makipagsabayan sa lakas ni Ellsworth. Sinubukang sirain ni Ellsworth ang focus ni Ard ngunit andyan si Irina upang mas lalo pang palakasin ang loob niya. Nang muling magkamalay si Ard, naglabas siya ng mas malakas pa na kapangyarihan, dahilan ito para bumalik siya sa kanyang tunay na anyo na si Varvados. Dahil dito, madali niyang natapos ang laban sa pamamagitan ng paggamit ng napakalakas na mahika, para tapusin ang dragon na si Ellsworth, at bumalik sa kanyang anyo bilang si Ard. Pagkatapos ng laban ay agad siyang lumapit kay Irina. Sinabi ni Irina na magsasanay siya upang maging sapat ang kanyang lakas para tulungan si Ard. Dito pinakita ang isang batang babae na may pulang buhok na ginugol ang kanyang oras sa pag-eensayo sa loob ng isang kuweba. Nasiyahan sa kanyang progreso at napagpasyahan niya ng lumabas sa kuweba, at para malaman kung kumusta na ba ng kanyang nakakatandang kapatid na si Lydia. Gayunpaman siya ay nagulat na malaking oras na pala ang nakalipas mula noong pagpasok niya sa kuweba, at nagulat nang makita na sobrang dami na ang nabago sa mundo. Isang lalaking nakamaskara ang lumapit sa kanya at sinabing 3,000 taon na ang nakalipas noong huli siyang nasa labas ng kuweba. Sinabi din niya na iba ang takbo ng oras sa loob ng isang kuweba. Pamilyar sa lalaki ang babaeng pula ang buhok, at sinabi na ang kanyang pangalan ay Sylphie. Habang inaalala ni Sylphie ang lalaking nakamaskara, sinabi ng lalaki na dati siyang tagapaglingkod ni Varvados at ni Lydia. Sinabi din niyang namatay si Varvados at muling nabuhay bilang si Ard, at kung gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kay Lydia, kailangan niyang makausap si Ard. Si Irina, Ard, Ginny, at ang headmaster ay nagkaroon ng pagpupulong tungkol sa sulat na nakuha niya mula sa lalaking nagngangalang Lars. Kahit na may banta ay gusto pa rin ng headmaster na sumali sila sa dula. Habang nagmamasid sa mga anumang gulo, pagbalik nila sa kanilang silid-aralan ay pinag-usapan nila kung paano nila ito magagawa ng tama, nang biglang pumasok si Sylphie sa silid-aralan at agad-agad na hinanap si Ard. Dito rin niya sinabi ang sikreto na si Ard at si Varvados ay iisa lang, pinipilit niya rin si Ard na sabihin kung ano ang mga nangyari. Tinanggi ni Ard na siya at si Varvados ay iisa, pero mas lalo itong kinagalit ni Sylphie at hinamon niya si Ard sa isang labanan para din mapaamin niya si Ard. At sa puntong iyon pinigilan ni Irina si Sylphie at pinagalitan dahil siya ay bastos sa pakikitungo kay Ard. Agad din napansin ni Sylphie na si Irina at Lydia ay may pagkakamukha, at sinabing gusto niya makipagkaibigan. Pero tinanggihan ito ni Irina na ikinigalit ni Sylphie at hinamon niya sa isang labanan kasama na rin si Ard. Naintriga si Olivia sa mga pinagsasabi ni Sylphie at pinipilit niya si Ard na tanggapin ang hamon ni Sylphie. Maganda ang laban dalawa dahil sa sobrang lakas ni Sylphie ngunit pinipig-ala ni Ard ang kanyang sarili, upang hindi niya magamit ang tunay niyang lakas sa harap ni Olivia. Nakuha pa rin ni Ard na manalo pero ayaw tanggapin ni Sylphie ang resulta. Inilabas niya ang kanyang espada at tinuloy ang labanan.
Bago pa man may mangyaring masama ay pinigilan na sila ni Olivia. Kinausap niya rin si Sylvie dahil ang kanyang espada ay naglalabas ng napakalakas mahika na nagdulot ng sakit sa mga estudyante. Galit parent si Sylvie kay Ard at dito na siya pinakalma ni Irina. Naalala niya kung paano siya tinatrato ni Lydia at siya ay napaiyak at humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang mga nagawa. Upang matalo nila sa kasikatan ang mga noble, pinag-usapan nila kung sino ba talaga ang dapat na sumali sa dula, dahil alam nilang hindi sapat ang dula para manalo. Nagmungkahi si Jeannie na magbukas sila ng erotic maid cafe. Pero nag-aatubili ang mga babae kung susuot ba sila ng ganoong klase ng damit. Pinaalahanan ni Jeannie na habang sila ay nagtatrabaho bilang isang maid, ay may tsansa silang akitin si Ard hanggat gusto nila. Habang naglalakad sila, nakita sila ni Olivia. Pinipilit ni Olivia si Ard na sumali sa isang sword fighting tournament dahil gustong-gusto niya na makaharap si Ard. Bago magsimula ang tunggalian ay tinignan muna ni Ard ang kanilang erotic maid cafe. Saktong pagdating niya ay nakita niya si Sylvie na binubugbog ang isang lalaki dahil siya ay hinipuan. Kanyang sinabihan si Sylvie na masama ang paggamit ng karahasan, habang inaayos ang nasirang pader. Ang kanilang cafe ay medyo sikat, at noong napansin ng mga maid si Ard, ay determinado sila na ibigay lahat para akitin si Ard. Pinakalma muna ni Jeannie si Ard dahil siya ay nahihiya bago niya payagan ang mga maid na magbigay serbisyo sa kanya. Nakita si Irina ang nangyayari at dineklara niya na siya lang ang dapat magbigay serbisyo kay Ard. Noong inanunsyo na ang paligsahan, nagdulot ito ng tunggalian sa pagitan ni Jeannie at Irina na kung sino ba dapat ang para kay Ard, at napagpasyahan nilang sumali din sa paligsahan. Sa paligsahan nagawa ni na Ard, Jeannie, Irina, Sylvie, at ni Olivia na makaabot sa preliminaries. Bago magsimula ang kanilang laban ay bumalik muna sa cafe si Irina at Sylvie para makatulong sa mga tatrabahuin, habang si Jeannie naman ay dinala si Ard para manood ng beauty contest. Dito din nakita ni Ard si Elrado at napansin niyang malaki ang pinagbago niya mula noong huli nilang pagkikita. Sinabi din ni Elrado na pinagsisihan niya ang mga ginawa niya kay Jeannie dahil inisip niya na lahat ng tao ay mas mababa sa kanya. Inilalabas niya ang galit niya kay Jeannie dahil si Jeannie ay hindi ganon katalino. Mas lalo lang itong nagdulot ng pag-iisip ni Jeannie na siya ay walang kwenta. Nang makita ni Elrado na sasali si Jeannie sa paligsahan ay gamaan ang kanyang loob dahil alam niyang natulungan siya ni Ard. Umalis si Elrado bago pa man maanunsyo ang resulta ng paligsahan. Iyon pala ay nakuha ni Ard at ni Jeannie ang panalo sa kanilang kategorya, at nanalo sa botohan bilang pinaka-nakakaakit. Nang matapos ito, ay simula na din ang laban sa pagitan ni Olivia at ni Ard, kahit na plano niyang ipapanalo si Olivia. Ang taglay na talento ni Olivia sa paggamit ng spada ay hindi na malaya ni Ard na gumamit siya ng mahika at nilipad sa malayo si Olivia, dahil ipinagbabawal ang paggamit ng mahika. Naging dahilan ito para matalo si Ard. Muli na namang nagharap si Jeannie at Irina, parehong determinadong manalo at magawa ang gusto nila kay Ard. Sa huli, nanalo si Irina at sinabing siya ang karapat-dapat kay Ard. Isa na namang pahinga para sa mga kalahok bago magsimula ang finale. Samantala, oras na para sa dula na pinaghandaan ng akademya. Ang dula ay tungkol na naman sa pananakop ni Varvados at si Ard ang nagbibida bilang kanyang sariling nakaraan. Si Irina naman ay bilang si Lydia at si Sylvie ay ang demonyong hari. Habang ginagawa ang dula, naalala ni Ard ang kanyang nakaraan na pinapakita sa dula. Naalala niya na lagang ginagawa ni Sylvie ang kanyang makakaya para makatulong. Dahil sa hindi naman ganon kagaling si Sylvie, ay mas nagiging sagabal pa siya. Kagaya noong naglagay siya ng mga bombang mahika para sa kalaban ay nadamay ang kanyang mga kasamahan dahil dito. Kahit na si Sylvie at Lydia ay hindi magkadugo, tinuring parent ni Lydia na batang kapatid si Sylvie. Palaging pinapagalitan kapag may nagawang mali at pinupuri kapag may nagawang tama. Dahil dito, ay mas napalapit si Sylvie kay Lydia. Tagumpay ang kanilang dula. Nang patapos na sila sa kanilang dula ay biglang tumakbo si Sylvie, inaakalang nakita niya si Lydia pero siya ay nagkamali. Dahil siya ay nalungkot dahil hindi niya nakita si Lydia, muli na naman siyang nilapitan ng lalaking nakamaskara. Ang finale ng tunggalian ay nagsimula sa pagitan ni Irina at Sylvie, pero parang may mali kay Sylvie. Nang magsimula ang laban, mabilisang pumunta si Sylvie sa likod ni Irina at pinatumba ng isang suntok lang. Tinanggap niya ang premyo ng paligsahan na replika ng Divine Weapon.
Dahil sa kagustuhan niyang makipag-usap kay Ard, naghintay siya sa ilalim ng isang mahiwagang puno habang hawak-hawak ang espada. Sinasabi din na isa sa mga ninuno ni Irina ay may kinulong sa punong ito. Sina Ginny at Irina ay nagtago sa damuhan para makita kung ano ang mangyayari. Habang papalapit si Ard, napansin niya na namumula ang mga mata ni Sylphie dahil sa galit at gustong niyang patayin si Ard. Pagkasabi ni Sylphie ng sumpa ay lumabas ang tunay na kapangyarihan ng espada. Dito din nila nalaman na ang espadang premyo ay yun pala ang tunay na divine weapon, pero ang kapangyarihan nito ay nakulong sa puno. Nilabas niya ang kanyang sariling espada. Hawak-hawak ni Sylphie ang dalawang maalamat na espada. Sinulong niya si Ard na may intensyong patayin. Nailagan ni Ard ang atake ni Sylphie at lumipad papalayo. Sinusubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari kay Sylphie. Hinabol siya ni Sylphie sa ere. Ang kanilang laban ay inoobserbahan ng lalaking nakamaskara habang ang mga paputok na nagsisimbolo na patapos na ang fiesta. Dito din pinakita na ang lalaking nakamaskara ang dahilan kung bakit galit si Sylphie kay Ard. Pinakita niya kay Sylphie na pinatay ni Ard si Lydia. Kinokontrol ng lalaking nakamaskara si Sylphie gamit ang isang sumpa habang siya ay napupuno ng lungkot. Nagawa niyang makahabol kay Ard habang nasa ere at inatake. Naabutan siya ni Irina at Ginny para pigilan ngunit wala silang kalaban-laban kay Sylphie. Saktong papatayin na sana ni Sylphie si Irina. Bumangon si Ard at ipinakita ang kanyang tunay na anyo, naging dahilan din ito para mailpat ang atensyon ni Sylphie sa kanya. Salamat sa panonood at kung nasiyahan ka sa video pwede mo bang mabigyan ito ng like. Ito ay napaka-importante para sa amin. Muli, magandang araw. Kamusta mga master? Ito na ang huling kabanata ng ating anime recap na pinamagatang Ang Dakilang Panginoong Demonyo ay ipinanganak muli bilang isang typical nobody. Part 3. Ang nakaraan, sinimula ng pinakadakilang demonyong Panginoon ang kanyang bagong buhay bilang isang normal na tao. Ngunit mas malakas pa rin siya kaysa sa iba, nag-enroll siya sa isang magic academy at naging sikat na sikat siya dahil sa kanyang kakaibang kakayahan. Isang araw ay nakaharap niya ang isang batang babae mula sa kanyang nakaraang buhay na gustong pumatay sa kanya, sa pag-aakalang siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pero walang ideya ang babaeng nagngangalang Sylphie na may kumokontrol talaga sa isip niya. Dahil hindi siya maalis sa spell na kumokontrol sa kanya, ninakaw ni Ard ang kanyang sarili para sa pagpatay kay Sylphie, dahil hindi niya ito naaalala bilang isang blood-crazed murderer. Sa sandaling iyon ay umaalingaw-ngaw ang boses ni Lydia mula sa kanyang espada na agad na nagpakalma kay Sylphie. Biglang sumulpot ang lalaking nakamaskara na pinatumba si Sylphie at kinuha sa kanya ang dalawang espada. Ipinaliwanag niya na ang tanging layunin niya ay ang pagbabalik ng mga Varvados at hindi siya titigil sa wala upang maibalik ang makapangyarihang demonyong Panginoon. Sa pag-atake, nakita niyang masyadong mahina ang kanyang sarili para manalo, kaya nagpasya siyang pasabugin ang buong lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng espada ni Sylphie ngunit habang hinihiling niya ang pag-awit ng espada, ang espada ay tumangging sumuko sa kanyang kalooban at sa halip ay nasaktan siya. Ipinaliwanag ni Ard na pinipili ng mga banal na espada ang kanilang mga may hawak na kumukuha ng espada ni Sylphie sa kanyang sariling kamay at pinapagana ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espada ay pinawi niya ang lalaking nakamaskara na ang maskara lamang ang natitira. Sa pagkakataong iyon ay nabubuo ang kaluluwa ni Lydia at lumilitaw sa harap ni Sylphie, na tinulungan siyang mabawi ang kanyang sentido. Pinagalitan niya si Sylphie na sinasabi sa kanya na patawarin si Varvados dahil wala siyang kasalanan sa nangyari sa nakaraan. Na nagsasabi kung paano niya gustong mabuhay ng mahaba at ganap na buhay ay tinatrato siya ni Lydia tulad ng dati niyang ginagawa sa nakaraan bago bumalik sa espada ni Ard. Ito ay nagpapatunay na higit pa sa sapat para itigil na ni Sophie ang pagdaramdam kay Ard. Habang nasa school trip si Ard, Irene, at Ginny ay biglang hinayla palabas ng mundo at nakita nila ang kanilang mga sarili sa harap ng isang batang maputi ang buhok na tinatawag ang kanyang sarili na Diyos. Sinasabi sa kanila ng Diyos na mayroong isang nilalang na nagsisikap na guluhin ang natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa pamamagitan ng pagmamanipula sa daloy ng oras at ang nilalang na iyon ay magwawasak sa mundo kung hahayaan. Binibigyan niya sila ng misyon na patayin ang nilalang na iyon at iligtas ang mundo. Sa pagkakataong iyon ay nagkamalay sina Ard, Irene, at Ginny. Gayunpaman,
Mabilis nilang napagtanto na hindi sila anumang lugar na alam nila. Sa pamamagitan ng pagtingin sa langit ay napag-alaman na sila ay ibinalik sa nakaraan noong may 2 buwan pa sa kalangitan. Na nagpapaliwanag na ang isa sa mga buwan ay nawasak noong mga sinaunang digmaan. Ito ay sa panahon ng kanyang panahon na si Varvatos ay nasa kapangyarihan at batay sa alaala ni Ard sa panahong ito dapat sila ay nasa isang rehiyon na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pangangatwiran na ang pinakamahusay na paraan upang malaman kung sino ang kailangan nilang alisin, ay ang makipag-ugnayan sa Varvatos. Nagdesisyon si Ard na mag-effort silang makilala siya. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang isang batang babae na sumisigaw ng tulong sa malapit. Kasunod ng sigaw ay nakita nila ang isang batang babae na may mga tainga ng hayop at isang buntot na hinahabol ng isang napakalaking halimaw, na tinatawag na Death Stinger. Madaling natalo si Ard ang halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan. Isang pamilyar na mukha ang lumilitaw na nagpasalamat sa kanilang pagligtas sa kanyang mag-aaral at lahat sila ay nabigla nang makita si Olivia. Gayunpaman, ito ay ang pagiging Olivia sa nakaraan, hindi niya alam ang sino man sa kanila na nagsasabi sa kanya na kilala nila siya dahil sila ay kanyang mga tagahanga. Pinipigilan ni Ard ang anumang malawak na pagtatanong. Na nagsasabi na si Ard ay sapat na makapangyarihan upang maging isang asset, inanyayahan niya silang pumunta sa kanyang nayon. Sa nayon ay ipinaliwanag niya na kailangan nila ng kapangyarihan ni Ard upang labanan ang isang banta na nagmumula sa kabila ng mundong ito, sa pamamagitan ng isang lahi na tinatawag nilang mga Outer Ones. Ang mga Outer Ones ay patuloy na lumilikha ng mga demonyo na patuloy na digmaan sa sangkatauhan. Para mailigtas ang sangkatauhan, ginagawa ng mga Varvatos ang kanyang makakaya para itulak sila pabalik habang tinutulungan ang sangkatauhan na bumuo ng sarili nilang magic. Dahil ipinakita ni Ard ang kanyang magical power kanina, gusto talaga ni Olivia na sumama siya sa kanila. Sumasang-ayon si Ard sa ilalim ng mga kondisyon na pinahihintulutan sina Ginny at Irene na sumama sa kanya, at lahat sila ay ma-assign sa grupo ni Verda. Bagamat hindi masaya na may malakas na tao dahil gustong sumali ni Ard sa isang support unit, nagpa siya si Olivia na sumuko at mag-recruit ng Ard sa ilalim ng mga tuntuning ito. Nang magkita sila Verda, Ginny, at Irene ay lubos na nagulat nang malaman na siya ay wala gaya ng Verda na inilalarawan sa mga alamat na kanilang narinig. Sa halip na isang pino at matikas na babae na puno ng kaalaman at talino, siya ay tila isang sira-sirang dalaga. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa kanya at labis na nasasabik si Verda na sa wakas ay nakakuha siya ng ilang mahuhusay na tao na sumama sa kanyang unit. Nagpa siya si Ard na sabihin ang lahat kay Verda, na isiniwalat na sila ay mula sa hinaharap na masaya siyang sumang-ayon na tulungan silang makahanap ng paraan pabalik sa kanilang panahon. Sa pagkakataong iyon ay pumasok sina Sylphie at Lydia sa pagawaan ni Verda. Hinaras nila si Verda na pinipilit siyang magbigay ng mas maraming suportang tropa sa kanilang mga labanan. Nagulat si Irene at Ginny nang malaman na si Lydia ay hindi rin katulad ng galanteng ginang na inilalarawan sa mga alamat dahil siya ay napakamarahas at hindi pala kaibigan. Bukod pa doon sa sandaling napansin ni Lydia si Ginny ay agad siyang nalilibugan ng inosenteng succubus. Kinakailangan pa si Ard para mapigilan ang sexual harassment kay Ginny, kung saan hindi nagustuhan ni Lydia. Para turuan si Ard dahil sa pagpigil sa kanya, hinamon siya ni Lydia sa isang laban. Obligado niya at lumipat silang dalawa sa malayong lokasyon kung saan may brutal silang awayan gamit lang ang mga kamao ay pinaghahampas nila ang isa't isa hanggang sa pareho silang natabunan ng mga pasa. Nostalgic ito para kay Ard dahil naaalala niya kung paano ito nangyayari noon. Sa huli humanga si Lydia sa lakas ni Ard at sinabihan na sumali sa kanya sa pakikipaglaban. Sinabi din niya na kung siya ay may pakinabang, siya ay biyang pagkakataon na makita si Varvatos. Sa susunod nilang laban Ard, sina Irene, at Ginny ay sumama sa puwersa ni Varvatos. Salamat dyan, napipigilan ni Ard ang general ng kaaway na sirain ang kanilang mga backline. Sa pamamagitan ng paggawa ng mixing gawa ng kalaban na matagal na nilang sinusubukang talunin, maging si Lydia ay humanga sa galing ni Ard sa pakikipaglaban. Ang tagumpay na ito sa wakas ay nagbibigay sa madla ng mga Varvatos. Medyo naiinggit si Ard sa kanyang nakaraan, dahil parehong namangha sina Ginny at Irene nang makilala siya. Kapag sina Irene at Ginny ay tinugunan si Varvatos bilang ang maalamat na Panginoong Demonyo ay medyo nalilito at nasaktan siya. Nagawa ni Ard na pakalmeyan ang sitwasyon sapag paliwanag na ginamit lang nila ang titulo ng Demon Lord dahil narinig nila ito sa ibang lugar.
Sa puntong iyon ay nabigla si Art nang malaman na may isa pang individual sa timeline na ito na napupunta sa pamagat ng demonyong Panginoon. Pagbalik sa lugar ni Verde, kinausap nila siya tungkol sa pagkakaibang ito at ikinatwiran niya na ang isa pang Panginoong demonyo ang dahilan kung bakit sila dinala sa nakaraan. Mula sa kanya ay nalaman nila na ang Panginoon ng demonyo ay napakalakas, dahil kahit na si Varvados ay hindi nagawang talunin siya kaya nagpasya siyang lumayo. Habang nag-iisip ng paraan para lapitan ang demonyong si Lydia ay biglang pumasok sa silid, tinawag niya si Ard na sumama sa kanya sa front lines dahil muli silang magmarcha, sa pagkakataong ito laban kay Meveles ang Cursed King. Narinig ang pangalan na iyon. Agad na nagpasya si Ard na sumama ka sa kanya, inaalala na si Meveles ang naglagay ng sumpa kay Lydia noong nakaraan. Ang kanyang sumpa ay nagpabaliw sa kanya at kalaunan ay kinailangan niyang patayin siya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa pagkakataong ito ay determinado siyang protektahan siya mula sa sumpa ni Meveles, ngunit habang sinulong nila ang kastilyo ni Meveles, nalaman nilang si Meveles ay pinatay lamang ng walang iba kundi ang Panginoon ng demonyo. Na nagpapahayag na kukunin niya ang anuman at lahat ng lupain na kanyang tinitingnan, kaya nagdedeklara ng digmaan laban sa Varvados at sa kanyang kaharian. Sa pagkakaroon ng Emergency Council, plano ni Varvados na tumugon sa deklarasyon ng digmaan sa pamamagitan ng pagsulong at ganap na pagsira sa kastilyo ng demonyo. Para sa layuning iyon ay gagamitin niya ang lahat ng kanyang tropa, habang nagpapahinga bilang paghahanda sa darating na labanan. Nakakuha si Ard ng sorpresang pagbisita ng demonyong Panginoon. Naisip ni Ard kung ano ang gusto ng demonyong Panginoon sa kanya at kung bakit pamilyar ang kanyang kinikilos. Pagkatapos ay ibinunyag ng demonyong Panginoon na alam niya ang lahat tungkol kay Ard dahil sa katunayan ay si Ard din siya mula sa ibang timeline. Sa kanyang timeline lahat ng maaaring magkamali ay nagkamali pagkatapos niyang muling magkatawang tao, na nagdulot sa kanya ng higit na kawalan ng pag-asa. Sa wakas ay napagdesisyonan niya na gagawa siya ng paraan para iligtas si Lydia kahit gaano pa kalaki ang halaga. Ang parehong Diyos na nagdala kay Ard sa nakaraan ay nagdala din sa kanya dito sa iisang layunin na sirain ang mundo. Nagtataka si Ard kung paano ililigtas ang mundo kay Lydia, ngunit ang Panginoon ng demonyo ay nagpaalala kay Ard kung paano nila napahamak si Lydia sa kanilang pagtatangka na protektahan siya mula sa pinsala. Para maitama ang pagkakamaling iyon, gagawin ng demonyo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para wasakin ang lahat ng potensyal na banta na maaaring pumatay kay Lydia, bago siya mismo ang pumatay sa kanya. Sa wakas ay palayain siya mula sa pasanin na matagal niyang dinadala. Batid na si Ard ay dinadala rin ang parehong pasanin na hinihiling ng Panginoong demonyo na sumama sa kanya. Tatanggapin na sana ni Ard ang proposal niya nang maalala niya sina Irene at Jeannie, dahil alam niyang siya ang kanilang inaasahan. At sa puntong iyon ay narinig niya ang boses ni Lydia sinasabing huwag gumawa ng mali. Nang makitang nag-aalangan si Ard ay umalis ang demonyo at sinabi sa kanya na maghihintay siya ng kanyang sagot sa loob ng 3 araw. Nang mapansing may pinagkakaabalahan si Ard, hinayla siya ni Lydia palabas ng bayan para tumambay at magsaya. Mayroon silang isang palakaibigang away at ito ay tumutulong sa sining na malinis ang kanyang isip. Tinanong ni Ard si Lydia kung ano ang gagawin niya kung kaya niyang isakripisyo ang lahat para iligtas ang isang taong mahalaga sa kanya na nawala sa kanya, na nalaman kung ano ang bumabagabag sa kanya. Dinala siya ni Lydia sa isang silid sa kalapit na bayan. Doon ay ipinaliwanag niya na kahit na siya ay isang kampyon, kailangan niyang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay kapag nakikipaglaban sa mga demonyo tulad ng pagpatay sa kanilang mga sibilyan sa bayang ito upang matiyak na ang mga tao ay mananalo. Dahil doon, siya ay pinagmumultuhan ng kanyang mga kasalanan at kapag ang kinabukasan ng sangkatauhan ay natiyak na ang tanging gusto niya ay ang mamatay upang mabayaran ang kanyang ginawa. Ito ay pagkatapos na siya ay humiling kay Ard na huwag baguhin ang paraan ng kanyang pagkamatay na nagpapakita sa kanya na siya ay higit pa o mas mababa, nalaman kung ano ang kanyang iniisip. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimula ang pag-atake sa kastilyo ng Panginoon ng demonyo, habang ang lahat ng puwersa ng Varvados ay nakikipag-ugnayan sa mga demonyo upang subukang makarating sa kastilyo. Sumugod si Lydia na mag-isa lang. Muling nagkita si Ard at ang kanyang sarili at sinabing hindi siya sasali sa kanyang puwersa, dahil hindi niya hiling na mailigtas si Lydia, dahil hadlang iyon sa kagustuhan niya. Narinig yun ay sinalakay ng Demon Lord si Ard at nagsimula na ang kanilang tunggalian, ngunit lumabas na ang Demon Lord ay handa para sa tugon na ito. Habang ang labanan ay nagngangalit ang tapat na lingkod ni Lydia na si Latima,
dinala si Irene at Jeannie sa isang nangungunang lihim na misyon sa kastilyo ng Panginoong Demonyo. Sa daan pinaliwanag niya na tinuro sila ni Ard dito para wasakin ang kaluluwa ng Demon Lord. Si Irene ay hindi sigurado kung sila ay sapat na malakas upang magawa ito, ngunit si Jeannie ay hinikayat siya, at sila ay nagmamadali patungo sa kastilyo. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang bitag habang nahuli sila ni Latima nang marating nila ang sisidlan, na ipinapalabas ang kanilang suliranin sa Panginoong Demonyo na ginagamit niya silang dalawa bilang pagkilos upang subukan at kumbinsihin si Ard na sumama sa kanyang panig. Na nagpapakita na hindi siya titigil upang makamit ang kanyang layunin na iligtas si Lydia mula sa kanyang kapalaran, sa kastilyo ng Panginoong Demonyo. Ipinaliwanag ni Latima na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mailigtas din si Lydia. Kaya kailangan niya sina Jeannie at Irene para magsilbing kasangkapan para manipulahin si Ard para gawin ang utos ng demonyong Panginoon, ngunit nagawa ni Jeannie at Hukbo na makawala sa kanilang mga pagpigil na pinilit si Latima na ipatawag ang kanyang mga kaalyado ng demonyo. Sa puntong iyon ay nagpakita si Lydia sa kanyang hitsura, sumabog sa kastilyo. Kinukuha niya ang lahat ng mga demonyo sa pamamagitan ng kanyang sarili sa paggawa ng mabilis na trabaho ng mga ito. At sa proseso na patumba si Latima habang pinapagalitan siya para sa kanyang hangal na desisyon. Muli ay sinabi ni Lydia na ang kanyang hangarin ay pagbayaran ng kanyang buhay ang mga kasalanang nagawa niya pagdating ng panahon, kaya ayaw niyang maligtas ng sinuman. Sa kanyang napakatinding lakas ay nabasag niya ang sisidlan ng Panginoon ng demonyo na naging dahilan upang siya ay masugatan. Sa ayaw niyang pagsuko ay pinakawalan ng Panginoong demonyo ang kanyang buong kapangyarihan at sumunod si Ard. Nag-cruise sila ng mga espada ng buong lakas nila kung saan naaalala nila ang huling pagtatalo nila ni Lydia sa kanilang nakaraan, na nagresulta sa kanyang pag-alis sa sarili at pagsumpa. Ang matinding galit na nagmumula sa pagkamuhi sa sarili ng Panginoon ng demonyo ay nagpadaig sa kanya. Sumisigaw na ililigtas siya nito at pagkatapos ay mamatay sa kanyang kamay dahil karapat-dapat siya sa kaligayahan. Sinubukan ng Panginoong demonyo na ihatid ang huling suntok kay Ard. Sa sandaling iyon ang kaluluwa ni Lydia ay nakatali sa kanilang mga espada ay lumabas. Pinigilan niya ang pag-atake ng demonyong Panginoon na nagpapahintulot kay Ard na makabawi. Pinaluhod nito ang Panginoon ng demonyo sa kanyang mga tuhod at naghanda si Ard na ihatid ang pangwakas na suntok. Ang demonyong Panginoon ay nagsusumamo sa kanya na sabihin sa kanya kung gaano niya kamahal si Lydia at gusto niya itong mabuhay. Ngunit hindi nag-alinlangan si Ard. Sa sandaling ang huling suntok ni Ard ay napatay ang demonyong Panginoon. Siya, si Jeannie, at Irene ay nagsimulang kumikinang habang sila ay nag-alinlangan muli. Ang kasalukuyan, nang makitang malapit na silang mawala, binigyan ni Lydia ng palm na yakap sina Irene at Jeannie, nag-iwan ng mensahe si Ard sa kanila. Ang maliit na batang lalaki na nagsasabing siya ay Diyos ay lumitaw sa harap ni Ard sa huling pagkakataon, pinupuri siya sa pagkumpleto ng misyon. Sa sumunod na sandali ay nagising sina Ard, Irene, at Jeannie sa loob ng karwaheng sinasakyan nila sa kanilang school trip. Nang makitang nakarating na sila sa kanilang destinasyon ay gumaan ang pakiramdam nila na maayos na ang lahat. Umakyat si Irene sa Art at inihatid sa kanya ang huling mensahe ni Lydia, kung saan sinabi nito na kahit anong mangyari sa kanilang dalawa, sila ay palaging at magpakailanman ay magiging pinakamahusay na magkaibigan. Hey, salamat sa pananatili hanggang dulo. Kung nasiyahan ka sa video, bigyan ito ng isang like at mag-subscribe.